fire sa Zamboanga City. Ayon sa AFP, ang grupong umatake sa Zamboanga City nitong nakalipas lamang na Lunes ay tinatawag na Nur Miswari Breakaway Group. Ang buong ulat mula po sa aming kasamang si Waywaya Macalma, live na mag-uulat mula sa Campo Aguinaldo. Waywaya, magandang hapon sa iyo. Kirby, tama ka dyan. Nililiw nga ngayon ng hukbong sa Natahang Lakas ng Pilipinas na ang umataking grupo sa Zamboanga City ay kanilang binansagan na Nur Miswari Breakaway Group na ngayon ay kinokordon na ng militar ang kanilang ginagalawan sa 5 barangay. Pero nasa 4 na barangay ang mga may hawak na hostages. Ito ay ang Barangay Kasangyaan, Santa Barbara, Talon-Talon at Santa Catalina. Kinumpirma naman ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang Chief Public Affairs Office ng AFP, na wala silang idineklarang ceasefire. Ito matapos magkaroon ng enkwentro sa lugar kaninang alas 9 ng umaga. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente. Pero ang bilang ng mga nasawi sa 5 na kung saan isang miyembro nga ng Miswari Breakaway Group ang naiulat na namatay sa Zamboanga City Medical Center na naganap nitong September 9, araw ng Lunes. Anya, sa ngayon ay naghihintay pa rin ang militar ng utos mula sa ground commander na si Brigadier General Felicito Trinidad kung kailan aatake ang militar dahil patuloy pa rin ang pakikipagnegosasyon ng local at national government sa grupo upang marisolba ito ng mapayapa at nang mapalaya ang kanilang mga bihag. Samantala, isang bomba ang sumabog kahapon sa Holo Sulud dakong alas 6:30 ng gabi na kung saan ito ay sumabog mismo sa NFA building sa Holo proper. Nilinaw naman ni Zagala na ito ay isolated incident lamang at wala pa silang impormasyon kung sino ang may pakana ng naturang pagsabog. Giit pa ni Zagala na hindi ito spillover sa nagaganap na sigalot sa Zamboanga City na kung saan mayroon rin presensya ng MNLF sa lugar. Ang sulo ay kalapit na isa lang sa Zamboanga City na kung saan kinumpirma ng AFP na nasa sulo ngayon si Nur Miswari. Pero sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ito ng mga otoridad ukol nga sa pagsabog sa wala naman naiulat na nasaktan. Gayunman, tiniyak ng liderato ng militar na contain nila ang lugar sa 5 barangay na kung saan may 5 tumatayong commander na umatake nga sa Zamboanga City simula nitong Lunes sa madaling araw. Giit naman ng militar na nakokordon ito at hindi makakatakas ang grupo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang Chief Public Affairs Office ng AFP. You say that this is connected to what's going on in Zamboanga City. Yes, it's true, we have prepared contingencies in other areas, but the grenade throwing, we believe, is an isolated incident and has no direct connection yet to what's going on in Zamboanga. If we're to talk about what's going on in Zamboanga right now, we have already contained them, and they're limited only in that area. They cannot get out or move forward to Zamboanga City. So on that aspect, we're able to carry out our mission. Right now, we are in a position already to let our crisis management committee attempt or make the necessary negotiations in order that we find a peaceful solution. We recognize that all avenues of approach for a peaceful resolution should be exhausted, and we trust in the leadership of the Honorable Mayor Beng Climaco Salazar that to find these other avenues of solution. Rest assured that we will support the decision, whatever it may be, of the crisis management committee. Kirby, ngayong araw ay walang ulat na nagpakawala ng bihag ang grupo. Sa ikatlong araw na nagpapatuloy nga ang standoff dyan sa Zamboanga City ay umaabot naman sa higit 10,000 katao ang apektado ayon kay Director Adriano Fuego ng Office of the Civil Defense Region 9. Samantala, Kirby, narito nga tayo sa AFP Grandstand na kung saan mayroon 430 standby na CDM units ang para ito'y suporta nga para sa Philippine National Police na nagaganap ka ngayon na EDSA Tayo Rally dyan sa EDSA
Gayunpaman, ang troops ngayon ay on-call basis at wala pa silang dinedeploy na mga sundalo dahil ang NCRPO ay wala pang hinihiling. Ito ay ayon po kay Colonel Manuel Gonzales, ang commander ng Joint Task Force NCR. At sa ngayon nga ay ang Joint Task Force NCR ay on red alert. Pero hindi pa naman sinasabi ni Colonel Gonzales kung kailan sila magbababa ng alert status dahil mapayapa pa naman ang rally sa EDSA Shrine. Kirby? Maraming salamat, Waywaya Makalma. Nag-uulat po yan ng live mula sa Campo Aguinaldo.